Yahoo! Hello, hello, hello mga masters and mga ka-G! Good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at sa buong Asian countries. At kung saan man kayong lupalop ng ating daigdig, ay hayaan niyo muna kami ni G, the Green Girl, cutie patuti iguana, na batiin po kayo ng good morning, good noon, good afternoon, at good evening, at good night po sa mga ready nang matulog. At welcome po sa ating episode. Siyempre, ika-third day na natin ng ating Masters Trivias. So, wala na po tayong G and Daddy, no? So, ano na po yan? Ang title natin ay Masters Trivia na. So, still, because ang ating topic is still Green Iguanas, and continuation po ito, ay nandito lang tayo muna sa bahay kasi medyo na busy po ako at hindi ko si G madala ngayon sa park kasi meron kaming sunod-sunod na mga pasyente. And of course, kakatapos lang din natin ng ating premiere na marathon promotion and back-to-back with Papa Bono Channel. Ayun. Maraming salamat po sa lahat ng mga pumunta at nakilahok at syempre umakyat at nagsuporta sa ating sa aming kakatapos ng po na event. Syempre sa Team Puyaters po 'yon. And then, ako po yung tapos puso mayong magbabati sa ating Haponesang Pango. Kahapon pala ang birthday niya. And sobrang na busy, hindi ko po namalayan at hindi ko po siya nag-greet. So, happy birthday sa ating Haponesang Pango. Kapangs, meow meow. Alam ko nandyan ka ngayon at nakikinig at pasensya na at huwag kang magtampo kay Master na hindi kita nabati kahapon at nandun ka rin sa premiere ko kahapon. Kaya anyways, happy birthday. Busy ka naman eh. So hindi ka namin talaga makuha as wala kang time ngayon as a host. So syempre, nagka-busy na at hindi ka kaka-connect sa amin kaya medyo hindi naman kaya nalimutan pero sobrang busy lang po, hindi lang talaga namin na bigyan ng focus. Huwag na tampo ha. Anyways, let's proceed po. Let's talk about the temperature and humidity of mga iguanas. So iguanas are supposed to live in warm environments because that help them in their digestion and overall well-being. So it is very important to provide them with the proper warmth by providing heating devices designed specifically for iguanas. Dito po ako personally, honestly, nagkamali kasi during the whole winter, hindi ko po talaga si Gina palabas. At kung makikita po ninyo, ito yung kanyang bahay, yung kanyang doon lang po sa labas, yun lang po. Yan. Meron po siya diyang, diyan po tayo naglalagay sa kanya, yung kanyang, mayroong skin kasi, ayun o. Yan, nagpapainit. So, iniiwan ko dyan si G from 8 o'clock in the morning until sometimes 2 or 5 in the afternoon. So usually, may meron po siyang mga basic lang yun, ng 5 hours, 6 to 7 hours talaga. Nasa labas po siya. So, dyan po. Ito lang po, oh. Yan. So, si G natin ngayon, nandyan lang. Dito po siya ngayon sa kanyang cage. Kasi hindi ko siya nadala sa park. Kasi meron pasyente. Anyways, let's proceed. Naantok mo si G natin, oh. Antok na yan. Diba? Nahikab si G natin. So, ayun po, yung pagkamali ko, kasi ito po, dapat supposed to be, yung ilaw na yan is UV. Meron na po siyang UV at heat at UV. Tatlo kasi ang kanyang mga gadgets dyan. So, kukunin natin ito, yung aking camera. Pakita ko sa inyo kung ano yung mga gadgets ng G natin. Pakita ko po sa inyo. So, dito po ay sa taas, may mga iba't ibang mga mga iba't ibang mga ayun. Yan po ay heat. Heat lang yan, ceramic heat na ceramic heat lang po yan. At dito naman ay meron po siyang ito po yung kanyang basking light ito ngayon. Pero ito po ay heating rock. Ito naman ay umiinit ito sa gabi. Sa umaga hindi ko na po pinapa-on kasi pinapalabas naman natin si G. Diba? So ito naman connected siya sa wire na may mga time. So, yung dalawang yan, ito yung dalawang sa taas yan. Yan, connected po yan sa ceramic lamp. Ito po yung ceramic lamp. Ito po, hindi po siya, wala siyang ilaw.
Pero ano lang, umiinit lang po siya, nagra-radiate dito. And of course dito, sabay po sila nagpapainit na sabay po sila. And then this light is separate naman ito. Sa umaga naman ito na pinapa-on. So both, all of them have their own respective, smart, ano yan, plugs. Yung mga smart plugs, pasensya na ha, inaayos ko to. Smart plugs po yan, tawag dyan. So specific time, naka-connect po yan sa cellphone ko. At may specific time siya na namamatay, and then mag-on naman siya pag umabot sa oras na kailangan siya mamamatay. Di ba? So, usually po ay 5 o'clock ng hapon, ng umaga pala. Hindi, 7 o'clock ng umaga, ito yung nag-on. 7 to, say, 9 ng gabi. Pag 9 o'clock ng gabi, namamatay lang ito kusa. Dahil po connected po siya dito sa light na yan. And then, dito naman, from, I think, 7 o'clock ng gabi, ito, mag-on silang dalawa. Ito, sabayan sila mag-on. Namamatay ito pag 9. Pero syempre sabay muna yan para hindi biglang mag-change ang temperature. Hindi siya medyo bababa agad. So, mag-on nila after, I think 9 o'clock din ito nag-on. So, pagpatay nito pala, yun, ay siyang, may few minutes lang po siyang na nagsabayan, pero biglang mamamatay din to at siya ito, naka-on, remain on siya. So, syempre, mag-change na yung wala nang ilaw kasi matutulog na si G. Pero yung mali ko po ay hindi po ito yung UV light. So, for how many months during the whole winter, ako po ay kalmante na okay si G. So, yun ang pagkamali ko. Ayan, nagkaroon po siya ng mga ito. Ayan. Yun. And then, of course, yung kanyang kamay. Ngayon po, ito, okay na po ito. Gumagalaw na po yan. Last time po ay parang walang talaga. Akala ko po ay na si G natin, ma-paralyze. Thank God po si G ay naging okay. Naging okay po siya. Yun, gumagalaw na po yung kamay niya. Yan. At okay na okay po si G yun. Yung nagpapakute yan. Papadila-dila pa. Oh, di ba? Alright. So, let's go back po sa ating topic, mga masters and mga ka-G. So, yung ating kukorektahan natin. Kasi for now, ay si G naman ay nasa labas naman araw-araw. So, I don't need to buy the UV light kasi mahal po yan talaga. Maabot po yun ng $90 sa isang bulb, and it's only good for like, I think 60 days or 2 months. Diba? Kaya nawawala din yung UV niya pag medyo matagal. So, bibili na naman ng bago. Kahit na umiilaw pa, kailangan talagang bumili ng bago. Diba? Alright. So, their habitat has to be warm and also humid. So, humid siya. Unfortunately, sa El Paso po ay dry. So, ang ginagawa ko ay meron naman tayong pump. Noon po ay meron akong nasira na humidifier niya mismo na naka-on din na naka-connect sa pero ngayon nasira na. So, ito ngayon ang ginagawa ko. Nagbobomba-bomba po ako kay G. Ganito. Babombabahin lang ito. Natin, zoom out natin ha. So, pag bobomba-bomba mo siya, ayan, bomba-bombahin mo lang siya. And then, magsispray pa siya. Yun ang nag-create ng humidity, Yan, that creates the humidity po. Diyan. Yan. So, ako po ay, kasalukuyan po ako ay naka-scrub suit. Naka-scrub suit ako ngayon. May inom si G. Nauhaw. Nauhaw si G. Diba? Scrub suit ako kasi nasa work ako na pumuwi lang ako para ako po yung makapag-record. Diba? Siyempre, wala tayong costume ngayon. Purely Masterworm, the human being lang muna tayo. Diba? Alright. So, insufficient humidity in the air and moisture is there. Ang sufficient na humidity sa hangin at saka sa air, sa surroundings niya is very important for her. So chronic dehydration taxes the kidneys and can contribute to kidney failure or at fairly young ages. Pag hindi po sila talaga rehydrate ng mabuti, ay magkakaroon sila ng kidney problems. Ba?
So, siyempre okay naman tayo dyan. For this reason, it is important to provide your iguana with humid environment. Okay, humid talaga. So, usually, they're from Florida and Africa. Dito sa amin, hindi ito common. Kaya po it requires a special habitat or a special place. So, si G ay very, very blessed kasi maganda yung kanyang bahay naman. At malaki yung bahay ni G natin, ha. Hindi siya, as for her size. Okay, so high humidity also helps loosen shedding skin. So wala naman si G nating shedding, as you can see, kasi paraging naman nakaligo yan. Okay, which makes the shedding process easier and helps prevent retained sheds. So far wala naman si G natin na retained sheds. So yung kanyang mga hindi naman siya walang shedding si G natin because always humid po siya as of now. Okay? Nagkaroon din ng time noon na nagsha-shedding siya kasi hindi ko siya talaga na-focusan kasi hindi ko pa alam kung paano. Okay? So, usually 65, yung environment niya is kailangan 65 to 75% humid. Yun po importante. Ayan. So, for now, mga masters and mga ka-G, ito pong bahay ni G natin. No? Papakita ko sa inyo kung gaano na maka-comfortable. So, syempre, ito yung kanyang area kung saan po siya may ilaw. And 5 feet po ito, yung kanyang bahay, 5 feet. So kasing konti lang yung lamang ko sa kanya sa size ng bahay. Ito po ang kanyang third floor, kung saan yung may ilaw. Second floor niya po ay may tubigan po siya, pero ngayon hindi ko rin lagyan kasi sa labas naman po si G. And then dito po ay kanyang bath, swimming pool niya. Hindi ko rin nilagyan ng tubig kasi syempre hindi ko tinatapon ko yung tubig para hindi po nabahayan ng lamok. And then sa kanyang third floor, sa kanyang lowest floor niya, ayun po ay meron po siyang kung saan siya nag-evac. Then saka yun, meron siyang ito naman cat sa baba kung hindi umihi siya doon siya umihi sa baba. Yan po. So malaki naman ang bahay na G natin, tingnan mo, Ayan. 3 stories po yan. Ay naman pasta po tayo ng 12 minutes pero tayo salamat. So yun po. So kanyang ito po hanggang start dito. Umaakyat po siya. Papunta dito. Ayan, akyat siya dito. Sa second floor, papuntang swimming pool niya na walang tubig ngayon. At pwede siyang umakyat dito sa papuntang third floor. Ayan. So dito si G, akyat. At nandyan na po si G. At dito yung kanyang food bowl. Dito kung minsan nilagyan natin ng prutas. Pero ngayon iniiwasan ko muna ang prutas para po ay hindi po siya ma-allergy. At syempre, nandito yung pangalan niyang G. Yan. Ito po yung lalagyan na natin ng dati nating isang iguana na nawala. Nawala po. Yung pangalan niya noon ay si Yummy. At wala na po. Nawala po. Maliit po yun. Mga ganito lang siguro kaliit to. From here to here lang. As in. Yan. Sayang yun. Nawala. Alright mga masters and mga ka-G. Maraming salamat. Thank you for joining us today. And this is just part of our trivia about iguanas. And this is the third day of our Daddy's Trivias. So hopefully after featuring iguanas, I will be able to feature other creatures, or if not creatures or pets, I can also feature some foods or other trivias that you guys can benefit aside from health. But I also try my best to do some more of the health trivias for the benefits of our sick and the needy friends there that needs to be, that they have problems with their health. Anyways, this is your one and only Master Worm and G, the green girly cutie patootie iguana. God is great. Yahoo!